Kinumpirma sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na 8 kababayan na biktima ng human trafficking sa Cambodia ang inaasahang makakauwi na sa bansa ngayong linggo. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa problema sa human trafficking, sinabi ni Cambodia Minister and Consul General Emma Sarne na nakikipag-ugnayan na sila sa General Department ng Intelligence para mailipat sa Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipinong biktima ng human trafficking. Paliwanag ni Sarne, nagbago bigla ang procedure na kung noon ay na-turn over agad sa Embahada ang mga na-rescue na biktima ng human trafficking dahilan kaya nakakauwi agad ng Pilipinas. Ngayon ay itine-turn over na ang mga biktima sa General Department of Immigration sa Cambodia. Nagbago aniya ang proseso, bunsod na rin ang pinaigting na crackdown na ginagawa ng gobyerno roon laban sa mga illegal na online gambling facilities at illegal workers sa nasabing bansa. Magkagayunman, oras na mailipat na ang mga na-rescue na kababayan sa embahada ng bansa ay makakatanggap agad ang mga ito ng tulong at mabilis na ira-repatriate sa Pilipinas. Ayon nga kay Sarnes, sakaling mai-release ay posibleng Sabado ng umaga ay naririto na sa Pilipinas sa mga nailigtas na mga kababayan na biktima ng human trafficking. The investigation finished last Saturday, and we have been coordinating po with the General Department of Intelligence for their transfer to the embassy. Kasi po, Senator, nagbago na po yung procedure nila. Before October po, lahat po ng nare-rescue na victims tina-turn over po sa embassy, and that's how we are able to repatriate them. Yes. However, now, because nga po itong crackdown that they are doing sa mga illegal online gambling facilities plus mga illegal foreign workers who are working dito sa mga facilities na ito, they are now turned over after investigation to the General Department of Immigration. So namin sila pinababayaan, hindi po namin sila minamaliit or just because they are tourists. Hindi po. It's just that there are procedures that we also have to follow. Being government officials, we also have to be accountable, of course, dun sa kaban ng bayan, dun sa pera ng bayan. So we are also we are also making sure that we are disbursing the funds as appropriately and as properly as should be. But be rest assured, Senator, that we are sometimes even from our own pockets. We don't have a shelter here in Cambodia. We rely on the generosity of the Filipino community here. And since hindi po namin ma-disburse yung money doon sa mga Filipino community, sariling pera na po namin ang ginagamit namin. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.